Sa modernong panahon tulad ngayon, marami nang umaasa sa teknolohiya, gaya na lang nitong harvester, na sa maiksing panahon ay mas marami yung naaani. Pero meron pa rin namang ilang sakahan na umaasa sa mga tradisyonal at sa makalumang paraan ng pag-ani. Pero pagod sa katawan, ano, pag ganyan? Ay, pagod talaga. Maraming trabaho dito, sir. Siyempre, gagapasin, bibigkisin pa yan. Tapos ibabalik mo, saka hakutin. O, saka titisirin. Matrabaho lang. Kaya lang, pag susumain mo sa gastos, mas maganda pa ito kasi walang masasayang eh. Ay kung yung kwintay mo yung nalalaglag sa harvester, malaking bagay mo, yung nalalaglag na lupa, na palay. Kahit maputik ang palay, pinagtitiyagaang anihin ito ni Mang Modesto. Bawat butil, mahalaga. Ay ito, makikipagsapalaran ka. Pag tinanong mo yung palay, hindi mo alam kung kikita ka o hindi. Para siyang sugal? Oo, talagang sugal talaga yan, sir. Katulong ni Mang Modesto sa pag-ani ang anak na si Kenny. Pagsasaka rin ang inaasahan ng 3 pa niyang anak. Dito sila kumukuha ng pangkain at maging pampaaral sa kanyang mga apo. Kaya kami nagpagsasagawa sa pamilya namin, ayaw namin magutom. Kaya kahit papano, kahit mahinang ani, at least mayroon kami maipakain sa pamilya. Lalo na ako, siya mga pamilya ko. O, marami na akong apo. Matapos ang 3 araw na pag-aani, nakakuha ng 62 kaba ng palay si Mang Modesto. Pero malayo raw ito sa inani nila nung nakarang taon na umabot sa 240 kaba ng palay. Yung iba napapasukan ng tubig, ulan. Ano to, lumalaki ng ganitong walang laman? Oo, lumalaki ng ganyan talaga to, wala nang laman. 2 bagay yung karaniwang problema ng mga magsasaka, sama ng panahon at peste. Ito, epekto ng malakas na ulan. Pinasok na yung loob, kaya yan, wala na yung laman sa loob. Balat na lang. Pangalawa, peste. Yung kulay dilaw na yan yung mga pesteng kumakain ng palay. Hanggang ngayon, hindi pa rin masolusyonan ang problemang ito. Kaya ang palay na ito, hindi na mapapakinabangan. Ang problema, kakaunti na nga ang naani. Bumaba pa ang presyo ng bentahan ng palay. Kung noong September 2018, nasa 19 pesos ang bentahan ng palay kada kilo sa kanilang lugar. Ngayong September 2019, umaabot na lang daw ito sa 10.50 pesos kada kilo. Sa isang kaban na may 45 kilo ng palay, katumbas lang ng 472 pesos ngayong 2019. Malayo sa bentahan nila nung nakarang taon na 855 pesos. Kung susumahin ang kabuang halaga ng 62 kaban na inani ni Mang Modesto, 29,295 pesos. Kulang na kulang sa inutang niyang puhunan na 100,000 pesos. Para lang makapagtanim, kailangan na magsasaka ng binhi, pataba, gamot o insecticide, renta sa patubig, at ibabayad sa mga magagapas ng palay. At ang kadalasang pinagkukunan ng pondo, utang. Baon ka sa utang tapos di ka pa kumikita. Paano yun? Siyempre, makikiusap na lang, sir, sa pinagutangan na wala pang maibayad. Babayaran lang kung nagkataon na magkapira. Siyempre, madadaan na yun sa pag-iusap. Parang hirap yata ng buhay na yun. Ay talagang mahirap, sir. Sa ngayon talagang napakahirap. Hindi na rin daw niya alam kung saan kukunin ang panggastos sa susunod na taniman. Yung ibang naaning palay na hindi maibebenta, pagkakasyahin na lang daw ng kanyang pamilya sa loob ng ilang buwan. Ayaw niyong magutom yung pamilya niyo. Ayaw niyong maghirap. Pero yun ba talaga ang nangyayari? Di ba yung mahirapan ako, wag lang yung mga anak ko o kayo mga apo ko. Kaya kahit matanda na ako, pinipilit ko pa rin lumusong sa bukid para hindi lang magutom yung mga pamilya ko. Ayaw ko na yung mga apo ko mamalimos. Nagdadalawang isip ngayon si Mang Modesto kung magtatanim pa siya sa susunod na planting season sa Enero. Plano raw niya kasing maghanap ng ibang trabaho. Kaya naisip ko na tuloy na nagsusurrender din ako sa pagsasaka. O sa pagmatanggap ako, itong matapos ang itong anihan,
plano ko na talaga isaulin itong sinasaka ko. Ay nababaon na ako talaga utang sir. Wala kang nakikitang pag-asa? Wala na, nawawalan na ako talagang pag-asa.